Init daw yung makina ng sniper. May experience yun na mainit naman talaga yung makina ng sniper. Kasi syempre okay lang na gamitin nyo. Especially kapag nasa traffic kayo, mararamdaman nyo talaga yung init sa inyong pa. Lalo kapag naka-short kayo, magtataka talaga kayo kapag yung motor na ginamit nyo hindi uminit. Imposible naman na yun, di ba? So yun lang yung ano natin ngayon mga ka-Phantom. Kasi syempre bilang isang user ng Sniper 155, lahat naman yun, ang daming nakakapansin dun sa isang vlog natin na wag kang bumili ng sniper, ang daming galit. So what's up sa inyo mga ka-Phantom, at ngayong araw pag-uusapan naman natin yung init ng ating makina. Isa din ito sa mga na-encounter ng mga sniper user natin, at bibigyan ko lang kayo ng feedback tungkol sa overheat ng ating sniper. Meron kasi tayong dalawang rason kung bakit mainit yung ating makina. Nang una, kapag under break-in kasi yung ating sniper, especially kapag galing kasa, may experience yun na mainit naman talaga yung makina ng sniper. Kasi syempre 155cc na ito at meron siyang variable valve actuation. Halos naman lahat ng motor naginit yung makina, pero yung mga iba kasi first time nilang maka-encounter ng ganong init sa kanilang motor. Lalong lalo na yung mga dating naka 110cc 125cc na motor, mabibigla sila kapag nag-upgrade na sila ng 155cc o kahit anong kategory ng 150cc mga ka-Phantom. Mapa Raider, Sniper, Winner X, NMAX, Aerox, kahit anong kategory ng 150cc, kahit nga Rusi, umiinit nga tatalakayin natin ngayon kung ano ba talaga yung rason bakit umiinit yung ating makina. Kapag na-encounter nyo na mainit yung inyong makina at hindi naman nag-overheat yung inyong temperature, ay normal lang yun. Kapag umiinit naman yung ating makina, mayroon naman tayong cooling fan. Kapag ma-reach nyo na yung sobrang init, gagana na yung ating fan. At kapag gumana na yung ating fan, syempre yung ating coolant magsisirculate na yan. Yung nasa radiator pupunta na sa loob ng block. So yung nasa loob ng block pupunta sa radiator. Alternate lang kadalasan na nangyayari sa ating makina. Yun nga, gaya ng sabi ko, kapag galing ka ng 110cc o kaya 125cc tapos bigla kang nag-upgrade ng mataas na cc, mararamdaman nyo talaga magkaiba talaga yung comparison ng nasa lower cc to 150cc category. Kasi yung iba sabi nila mainit daw yung makina ng sniper. Akala nila nag-overheat na yung sniper nila, hindi nga lumalabas yung overheat indicator dito sa kanilang panel, basta mainit lang sinasabi nilang nag-overheat na. Hindi yun yung overheat mga ka-Phantom. Kapag nag-overheat kasi talaga, minsan tinitirik kayo nyan kapag hindi gumagana yung fan nyo o kaya wala talagang coolant yung motor nyo. Yun talaga yung overheat na sinasabi nila. Pero kapag yung motor nyo gumagana pa naman siya, tapos wala namang indicator na nag-overheat siya, okay lang na gamitin nyo. Especially kapag nasa traffic kayo, mararamdaman nyo talaga yung init sa inyong pa, lalo kapag naka-short kayo. Kaya mas advisable na magpantalon kayo o kaya mag-pants kayo para hindi nyo mararamdaman yung init. At isa din sa napansin natin kung bakit umiinit yung ating motor, nakadepende kasi yan sa klima. Like for example, kapag yung sa inyo medyo medyo sobrang mataas talaga yung temperature sa inyo, normal lang na makakaramdam kayo ng mainit galing sa makina nyo. Pero kapag malamig naman, mararamdaman nyo hindi ganun ka init yung inyong makina. Kasi kapag ginagamit nyo, syempre sinasalubong siya ng hangin o kaya yung malamig na panahon, talagang napapababa niya talaga yung temperature. So inuulit ko mga ka-Phantom, kapag wala kayong na-encounter na nag-overheat sa inyong panel, kapag hindi ito umilaw, ibig sabihin okay lang yan, gamitin nyo lang yung motor nyo. Kasi
Sa lahat naman ng motor, gaya nga ng sabi natin, umiinit talaga. Magtataka talaga kayo kapag yung motor na ginamit nyo hindi uminit. Imposible naman na yun, di ba? So yun lang yung ano natin ngayon mga ka-Phantom. Kasi syempre bilang isang user ng Sniper 155, lahat naman ma-encounter talaga nila yung init. So pansin ko lang mga ka-Phantom, kapag nagmumotor lang tayo at wala tayong parang sinasabi dito sa ating motor, nakikita natin yung mga views natin na hindi ganon kalaki yung mga nanonood. So kapag nagsalita tayo tungkol sa ating motor at mayroon tayong sinabi, kahit isang issue lang, paniguradong madami na namang magko-comment. May magko-comment ng magaganda, may magko-comment ng mga negative. Kaya yung mga nagko-comment ng mga mga hindi maganda sa aking video, minsan pinapatulan ko sila. Part lang naman siguro ng isang content, gumawa ng isang video na dapat mapansin. Yun, ang daming nakakapansin dun sa isang vlog natin na wag kang bumili ng sniper, ang daming galit. Sabi nila, bakit ako lang daw yung may karapatang magkaroon ng sniper? Bakit sila? Wala daw silang karapatan. Hindi ko na problema yun. Kung talagang big deal sa inyo yun, gumawa din kayo ng content nyo. Sabihin nyo, bumili kayo ng madaming sniper. Pero syempre mga ka-Phantom, yun is based lang sa aking based lang sa aking opinion talaga. So nasa sa inyo kung bibili talaga kayo o hindi. Kasi may mga nagko-comment nga na issue na naman yung vlog niya for today. So yun nga, wala kasi tayong nakikitang vlogger ng sniper na talagang tinututukan niya talaga yung sniper na na bina-vlog. Minsan kasi yung mga ibang ibang vlog ng sniper is puro tutorial. So tayo kasi yung mga feedback natin, gusto ko ding may bahagi sa inyo para meron kayong idea. So yun yung mga ginagawa natin ngayon para yung mga nanonood ngayon sa ating channel, kung nagbabalak sila bumili ng kanilang sniper, aware na sila sa dapat nilang gawin sa kanilang motor. So 'di ba? Ayos ba? So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.